Maganda mo. Ang lakas ito. Magandang umaga po sa lahat. So, may lang po, sana po na-meditate nyo ay yung dalawang bagay. Unang tanong, may relasyon ba ako kay Kristo? Kasi ang banal na Espiritu ay ibinigay ng Lord sa mga may relasyon kay Kristo. So, mga bata, kahit mga bata pa kayo, mahal kayo ng Lord. May plano ang Diyos sa inyo. Actually, alam niyo bang sila Daniel, si Joseph the Dreamer, mga 15 years old, more or less sila ginamit ng Panginoon. Ilang taon na kayo? 14 o sila halos magkakasing edad lang kayo. Hindi aksidente na nagpunta kayo sa church. So, bawat punta niyo sa church, kung wala tayong relasyon kay Kristo, walang count ito. Why? Kasi ang banal na Espiritu ay binigay ng Panginoon sa Ephesians ito sa mga may personal na relasyon kay Kristo. Ang banal na Espiritu, bago pa lang natin siya makilala, ay nasa tabi niya tayo. E di nagsasabi sa atin, mali ang ginagawa ko. Siya yung nagko-convene, siya yung laging, ito ang ginawa ni Kristo. Ito yung mga time na a-attend ka ba o hindi sa simbahan? Kasi wala ka pang personal na relasyon. Ito yung first time na nakita mo si G, na first time mo nakarapakinig ng salita ng Diyos, pero parang may magiyata sa akin. Tapos may nag-share sa inyo ng gospel, yung ginawa ni Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang. So, nung kayo ay nag-desisyon na tanggapin, paniwalaan na ang lahat ng kasalanan natin ay binayaran na ni Kristo, imbis na tayo ang mapunta sa kapahamakan sa impyerno, siya yung nagbayad. So, yun yung time na yun. Kung tinanggap na natin si Kristo si Kristo sa puso natin, ang banal na Espiritu ay nanahan within us. Ito yung konsensya ba? Yung, ay, gusto ko magbasa ng Biblia. Kaya kung ayaw mo nag-pray, ayaw mo nagbabasa, ayaw mo nag-a-attend ng church, hindi ka rin ako konsensya. Nagtanong ka, Lord, ang banal na Espiritu po ba ang nasa akin? Tulungan mo ako. So, dalawa yung dapat natin tingnan dito. Kasi yung i-mention dito, kasi ninyo, si Cornelius, wala pa siyang personal na relasyon kay Kristo. Yun yung unang relasyon niya. Pero nag-church siya, namimigay siya ng mga pagkain sa mahihirap. Tumutulong siya sa mahihirap. Pwede pa rin yun. Pwede pa lang ganun ako. Pero nung pinapunta ng Diyos, si Pedro at isinare niya ang katotohanan about ginawa ni Kristo, doon lang siya nakakilala. Kaya na-mention din yun, yung ano ba yung ginawa ni Kristo. Ito yun, sabi ni Pedro, may-mention niya, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Para ito sa mga believer, dahil na po mga believer, ang power is within us. Mga kapatid, ano naman yung dahilan kung bakit hindi tayo makapag-share ng gospel? Bakit hindi tayo mayroong puso na bigyan ko kaya yung kapitbahay ko ng pagkain kasi kailangan niya. At the same time, i-introduce ko si Jesus sa buhay niya, yung mga ginawa niya. So, hindi aksidente ang buhay ng bawat Kristiyano sa panahon na ito. May purpose po tayo. Hindi rin aksidente. Sino yung nakakaalam kung ano nangyari sa Olympics? Paris Olympics. Nanalo, diba? May gold medal tayo. Okay? Very good. Ano pa? Naalala nyo rin ba yung big news about sa opening ng
Olympics. Alam niyo yun? Diba, binaswim nila ang mga last supper, pinalitan nila. Tapos nag-away-away pa. Sabi nung iba, ay, okay lang yan kasi karapatan nila. Yung mga Kristiyano nagalit, nagkagulo-gulo, may kanya-kanya na pananaw. Pero ang kala ko, kung tayo ay totoong Kristiyano, alam natin ang totoong pananaw. Ito na yung panahon na blatant, harap-harapan ang laban ng mabuti at masama. Sabi sa naging pinauulit Isaiah 60 verse 1 and 2. Ang kaisipan ng tao ay laging mas madilim, ang mundo ay padilim ng padilim. Kaya sabi ng Lord, at that time, sinabi niya kay Israel, at this time, sinasabi ng Lord, arise mga anak ko, shine for the light has come. At ang light na yun ay si Kristo na ipinadala niya sa akin. At ang banal na Espiritu ay nasa bawat mananampalataya. So dalawa yung papanalangin natin, yung wala pa kay Kristo at yung na kay Kristo, tayo, panahon na tayo ay tumayo, mamuhay ng kakaiba, set apart. Hindi tayo pwede ang buhay natin dati, yung buhay pa rin natin, yung gusto natin, taste ng pagkain natin, pati ng pananamit at pag-iisip natin, pareho pa rin nung wala si Kristo sa buhay natin. Mahirap man ito, pero si Kristo ay kasama natin sa lahat ng oras. Nandaan natin yung mga kapatid. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Gusto mo maging honest kayo sa puso. Naintindihan niyo ba kung bakit si Kristo ay nagpunta rito? Naintindihan niyo ba kung bakit namatay sa Kristo sa cross? Tinanggap mo na ba ang buhay na walang hanggan? Mga kapatid, ang lahat ng yumuko, o kung hindi ka man na kayo ko pumigil. Ngayon, ito ang sinasabi ko para sa lahat kasi ito ay oportunidad ng bawat isa. Tinanggap mo ba ang trabaho ng ginawa ni Kristo sa cross? Na imbis na ikaw ang namatay, siya ang nagbayad ng kasalanan. Si Kristo ba ay nabubuhay na sa iyong puso at ang banal na Espiritu ang nagiging ng iyong buhay? Kung hindi ka sigurado, pwede itaas mo ang iyong kamay. Sigurado. So, walang nagtaas ng kamay. So, I assume lahat kayo ay may personal na relasyon kay Kristo. Salamat sa Panginoon. Ang susunod ko naman, ang buhay ba na ipinamumuhay mo ay ang buhay na si Kristo ang nakikita at siya ang naliliwanag? Okay, hindi ko na patataas ang kamay ng bawat isa. Kilala nyo ang bawat isa. Kayo ang manalangin sa Panginoon. We will pray together. Tayo ng mga Kristiyano, tayo ba ay namumuhay bilang ilaw sa mundo ito? Tayo ba ang anointing ba ng banal na Espiritu ay nasa atin? Sa bawat lugar ba na pinupuntahan natin ay nakikita si Kristo. Sa ating bahay, sa ating simbahan, sa ating trabaho, sa palengke, kung tayo ay namimili, kung tayo ay kasama ng ating mga barkada, ng ating mga kaibigan. Sa tayo na wala pang tayong trabaho, nag-aalaga tayo ng may sakit, inuutusan tayo ng nanay natin, ng mga pastor. Si Kristo ba ay makikita sa buhay natin? Sa paghawak natin ng pera natin, si Kristo ba ay makikita sa buhay natin? Sa anumang uri ng relasyon mayroon tayo sa nanay natin, sa tatay natin, sa asawa natin, sa kaibigan natin, sa business associates natin, sa co-employers natin,
Kristo ba ay nakikita sa atin? Tayo mga discipler, tayo mga disipulo, nakikita rin ba si Kristo sa buhay natin? Mga kapatid, ito yung oras upang sinasabi natin ang ating sarili. Si Cornelio, sinabihan, ipinakilala ni Pedro ang dapat na tahakin na bilang mananampalataya. Dahil si Cornelius tingin na tama ang lahat para sa kanya. But God searches the heart. Siya nakakakita ng puso. Bigyan ko kayo ng time to ask the Lord to search your heart. Keep calling you. We are listening. People are going to speak to them. Speak to them. Respond to them. Respond. Lord, salamat at alam ko na pinausap mo ang iyong mga anak. At ang iyong mga anak ay nakarinig ng iyong boses, Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagpapagod sa kanila, nagtuturo sa kanila, Panginoon, and even comforting them sa lahat ng bagay na sila ay malungkot, sila ay nagkaroon ng Panginoon. Lord, sa oras na ito, tatawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung kami ng mga anak mo ay hindi nagiginaw ng mundo, Panginoon. Kasi patawad, Panginoon, sa mga bisyo, sa mga disobedience sa aming mga magulang, at sa mga magulang na na-abuse din namin ang aming otoridad bilang mga magulang, maging magulang sa laman, o magulang sa spiritual, Panginoon, patawad, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang bawat isa, Panginoon, ay maging malinis sa iyong paningin, Panginoon. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang luminis sa aming Panginoon Jesus. Lord, hayaan mo rin po ang banal na dugo mo ang maghugas ng aming mga kasalanan, Panginoon. Father, we pray, O Lord, forgive us, O Lord, for the things that you ask us to do, hindi namin ginagawa. At ang mga bagay na di kaaya-aya sa iyo, ang aming nagagawa, Panginoon. Lord, we just pray, O Lord, speak to your children, O Lord. Lord, hayaan mo na ang iyong mga anak, Panginoon, ay maging tunay na ilaw ng mundo nito, Panginoon. Lord, meron silang iba't ibang pinagdadaanan mo, Panginoon. Eskwelahan, simbahan, pamilya, trabaho, Panginoon. At even sa pakikipagbarkada, pakikipagkaibigan, Panginoon. Nawa po ang bawat isa sa amin ay makita si Kristo na buhay na nagahari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ayan mo kami bigyan mo kami ng very sensitive heart, Panginoon, na kami ay may puso, Panginoon, sa pangangailangan ng ibang tao, Panginoon, lalo na sa kapwa mananampalataya, Panginoon. Lord, marami po sa amin, may mga kaibigan kami na nag-backslide na, Panginoon. Gawin mo kami daluyan, Panginoon, at pagpapala mo, Panginoon. Nawa po ay gamitin mo kami upang sila ay maibalik sa simbahan, Panginoon, at muling makilala ka, muling makipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Lord, make us faithful sa pananalangin para sa kanila, and gamitin mo rin kami sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, and most especially, Panginoon, turuan mo kami umupo sa paanan mo, katulad mo rin, Panginoon. Huwag mo kami gawin very busy sa lahat ng bagay, even and ministry, Panginoon. Hayaan mo unahin na namin sa aming buhay, Panginoon. You as our number one, Lord. You, Panginoon, as the apple, alam namin na kami ang apple of your eye, Panginoon Jesus. Ibigay mo kami sa
first love namin sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat. At alam ko, Panginoon, sa oras na ito, hindi mo lang kami nire-restore physically, Panginoon, ay nire-restore mo rin ang bawat isa, Panginoon. Kung sino man ang may karamdaman, Panginoon, sipuri dito, Panginoon. Malit na bagay na dito, Panginoon. Kung ito, Panginoon, ay nakaka-stop sa Panginoon ko sa iyo, Panginoon. Let the healing power of our Lord Jesus, Lord, that we are healed through your stripes, O Lord. And we also claim, O Lord, the same healing for our family members, for our friends, O Lord, body, soul, and spirit. Heal them, O Lord. You have finished everything on the cross. When you said, it is finished, nothing will be done, nothing will be added. Nothing will be subtract. All we have to do is trust in you. Amen. Claim the word of the Lord Hallelujah. and live the word of the Lord. Maraming salamat, Panginoon. At alam ko na ang mga kabataan dito, Panginoon, ay sisimulan mo na set apart sila, Panginoon, sa mundo dito. Set apart sa kaisipan. Set apart sa prinsipyo. Set apart, Panginoon, at even sa kanilang pananalig, sa kanilang pagsasalita, sa kanilang kaisipan, Panginoon. Father, it is our prayer. Protect this. Protect them, O Lord. Protect this youth, O Lord God. In the same way, O Lord, we are praying, O Lord God, sa mga church Christians, so Lord, may they work together with the youth of this church, O Lord, as a partner kung saan mo dadalhin ang simbang ito, Panginoon Jesus. Nawa po ka mula sa mga leaders hanggang sa pinakabagong nakakilala sa iyo, Panginoon. Wala pong mawawala at sila ay tatayo, Panginoon, sa iyo sa lamang Panginoon. Protect them, O Lord God. Give them a prayerful heart, O Lord. Give them an obedient heart, O Lord. And give them a listening heart, O Lord. Give them, O Lord, yung mga leaders, Panginoon, ano po ang direction mo sa church na ito, Panginoon. Turuan niyo sila, Panginoon. You meet them together that they will be able to plan, O Lord, for your church in this place. And even the other church na pinupuntahan ni Pastor Pedro. Unite them with your love, O Lord God. Unite them with your love, O Lord Jesus. Lord, salamat, Panginoon, at alam ko na even those who are in advanced ages, O Lord God, will give them the help of Caleb, O Lord. You will give them the strength of Anna, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, at alam namin na hindi aksidente, tinatak mo ang simbang ito sa lugar mo. Kailangan mo ikaw ang nagsimula. Ikaw ang mag-complete ito until the day you come. Maraming salamat.